Magandang araw ng Sabado. Magpapabox nga pala ako. Alam nyo na, malapit ng Pasko kaya kailangan ko nang ipadala ngayon para umabot. O kung hindi man, mga first week ng January. Kung ano-ano nga lang pala yung laman yan guys. Karamihan groceries at yung iba naman mga ekstrang gamit ko dito. Hindi man mga mamahalin yung laman, masarap pa rin makapagpadala ng box, lalong-lalo na galing sa pinaghirapan mo. Request nga pala ng asawa ko yung iba dyan. May mga pagkain kasing namimiss siya dito sa UAE. Nagpadala na rin ako ng sabon, mga toothpaste, para kahit papaano hindi na nila poproblemahin yung gamit nila sa araw-araw. Sa mahal ng bilihin natin sa Pilipinas ngayon, hindi ko na alam kung anong mabibili ng 1,000 pesos natin. Kaya yan din ang isang dahilan kung bakit groceries ang pinapadala siguro ng maraming OFW. Hanggang sa asin nga guys at saka asukal pinapadala ko. Napakamura kasi kung bibilhin mo rito. Noon nga palang mag-for good yung asawa ko, halos nakasampung box kami. Marami rin kasi kaming pinadala na gamit sa bahay namin. Since bago nga yung bahay namin, wala pa kahit isang gamit noon. Kaya halos lahat, dito namin pinamili. Dito rin naman kami manggagaling. Tas pagdating namin sa bahay, kami rin yung nag-open ng mga box. Halos 13 years na nga pala ako dito guys sa UAE. Kaya halos lahat ng mga gamit ko, galing na dito sa UAE. Halos lahat ng mga pagkain na kinakain ko, galing na rin dito sa UAE. Kaya siguro kung magfa-for good ako, maninibago ako sa lahat ng mga bagay. Halos ata kalahati ng buhay ko dito na ako. Pero syempre, ang pinakapangarap ko yung makauwi at yan na lang makapagtrabaho. O kaya naman makapagtayo ng business dyan para sama-sama kaming lahat. Pero sa ngayon, tiis-tiis muna. Bata pa mga anak ko. Mga 20 years pa siguro guys bago makatapos si Nathan sa college niya. Kaya madami-dami pa sigurong balikbayan box sa mapapadala ko tuwing Pasko. Yan lang din kasi ang way ng mga OFW na iparamdam sa pamilya nila ang pagmamahal nila. Mga simpleng regalo na galing sa pawis at pagod. Masarap nga guys sa pakiramdam na isang OFW ang makapagpadala. At bilang pinapadala naman, sana na-appreciate nyo yung padala na kahit simpleng bagay, mahalaga. Hindi lang kasi isang linggo o isang buwan mo yan iipunin bago mo maipadala. Yung iba inaabot pa nga ng isang taon, iipunin nila lahat, saka ipapadala bago magpasko. Minsan nga guys kapag nanonood ako ng kwentong balikbayan, hindi ko maiwasang humanga, malungkot, at maging proud bilang isang OFW. Hindi lang naman kasi basta trabaho yung pinunta namin dito. Napakarami mo nga guys dapat i-consider. Yung layo sa mga kamag-anak mo, sa sarili mong pamilya, sa mga event ng buhay na namimiss mo, at lalong-lalo na kapag kakailangan ka nila na wala ka sa tabi nila. Yun ang napakahirap sa isang OFW. Kaya kung sa tingin nyo madali ang maging isang OFW, ang sagot ko, oo at hindi. Hindi siya madali dahil yun nga malalayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Yung homesick laging andyan. At madali naman maging isang OFW kapag ang suporta ng pamilya mo, solid, ang tiwala at constant na pagpaparamdam sa iyo na mahalaga ka sa kanila at hindi ka binibigyan ng mga isipin at isama mo pa yung magaling nilang pagbabudget. Dahil after all naman, kaya ka naging OFW dahil sa pera. Yung iba dahil sa opportunity na nakukuha nila sa sahod na hindi ka pantay ng sa Pilipinas. At sa huling-huli, yung stability ng trabaho. Dito kasi sa UAE, hindi naman sila nakabase sa kung anong napag-aralan mo o sa kung anong tinapos mo. May mga trabaho na kinakailangan ng education. Pero mostly dito, kailangan lang na maayos na experience. Kapag alam nilang alam mo ang trabaho na ginagawa mo, kukuhanin ka nila. Hindi ka nila pababayaan. Walang maraming requirements at walang mataas na qualifications. Para sa iba, swertehan lang din ang maging isang OFW. Pero para sa akin, sipag at tiyaga na may kasamang goal at higit sa lahat yung pananalig mo sa Diyos. Kailangan ding malakas ang loob mo. Kailangan marunong kang lumaban sa hamon ng buhay, sa hamon mismo ng sarili mo. Lagi nating isipin kung bakit tayo nasa ibang bansa. At lagi nating isipin kung para kanino tayo bumabangon, kung para tayo kanino nagtitiis. Para sa mga susunod na henerasyon ng pamilya natin, wala nang aalis. Dahil ngayon, naiset mo na yung standards ng family nyo. Naiset mo na kung ano yung quality na magiging buhay ng mga susunod pa. Salamat!